Which generation? Mm. Paano daw ba ito nakakaapekto sa buhay ng mga Pinoy? Mm. At paano makakaalis sa ganitong sitwasyon? Paano ka makakaalis? Abay, baka Ay, mamatay ka, gano'n? Napakahirap ng cycle nun eh. Oo Kasi nga. siyempre di ba parang yung mga sandwich generation, Ah, kaya naman hindi sila makaipon ng pang old age nila kasi nga na sandwich sila sa napakaraming pangangailangan ng ang dami. anak hanggang Apo, apo minsan. hanggang apo. Tapos yung magulang na matanda na. kanya pa rin. So siya, habang imbis na panahon niya na para pag-ipunan yung pagtanda niya naman, hindi niya magawa. Oo, Gawa kaya nga ng minsan, sandwich diba, siya eh. yung makikita mo na Oo. ilan na yung apo, tapos sabi, kayod pa, bakit? Yun na Oh? nga. Abay, ako yun, nagpapaaral ng apo. Ilan yung apo niya? Abay, 5. Oo. Ha? Oh. So tumutulong pa. May kilala nga ako kaibigan ko. Talagang siya ang nagtataguyod ng mga apo. At Kaya meron nga. pa siyang nanay. Oo. Kaya pag siya naman ang naging matanda na, Oh. ay di saan siya aasa? Ay di dun sa pangalawa namang sandwich. Kaya nga. Dahil hindi naman niya rin minsan kasalanan, hindi niya lang talaga napag-ipunan dahil paano. Ako nga ay upos na upos din. Kaya ang dami hong nakaka-relate dito dahil andito tayo sa ganung henerasyon nga di ba na yung nag-aalaga ka ng mga matatanda sa pamilya, magulang usually, Oo. inabot ka na nagkaroon na ng anak yung anak mo, so may apo ka na, ikaw pa rin, di ba? Dahil kunwari kung pinagpala na may kakayanan sa pamilyang gumawa nun, di ba? O minsan ano ba ito, blessing o curse? Di ba? May kakayanan ka pero yun din, inatang na rin lahat sa iyo. Oo, ito ang dami ho ditong ganyan ng sitwasyon. So, yan ho ay napakaganda mapag-usapan natin para ano tayo pa, paano mo ba i-handle yan? Paano kakawala? Paano natin Parang puputulin hirap ang cycle na yan? Halimbawa, magulang mo o magulang mo. Ang hirap. Sa'yo nakaasa. Paano gagawin mo? Oo nga, Alam mo, mag-suggest nga kayo. kalimutan mo, di ba? Kaya nga, hindi mo naman pwede sabihin, gusto ko nang ikat yan. Oo, hindi Ay, pwede. tapos, di ba, di ba, tatalikuran mo yung... Tarang napakasama mo naman na ikaw naman ay makakapag-provide, Kaya nga, di ba? oo. Tapos halimbawa, apo, Mm. paano gagawin mo? Kung hindi makaaral yan, hayaan mo, huwag mag-aral. Susuportahan yan. Hindi rin maganda kung may kakayahan ka rin. Ang hirap nga. Pero sana maganda, maputol. Pero magagawin yun. Ganito na lang siguro maganda. Paano ba? So, nasa ganyang sitwasyon ka, paano naman hindi mo mapapabayaan yung para sa'yo? Ay kung mayaman ka. Ay, nga. Merong tumutulong ka sa lahat pero may naitatabi ka kasi mayaman ka. Ay di ang ordinaryong Pilipinong tinutukoy nating sandwich generation. Hindi naman ganun ang kwento. Ang kwento niya ay kayod 10 ang kahig ko. 10 manok din naman ng tutuka. Oo nga. Hindi ba? So walang natitirang panglabing isang tuka na pantabi. Di ba meron tayong ganyang isang kakilala din? Kaibigan nga natin, Oo nga, di ba? diba? Para may nanay pa siya. Oo. Na siya rin ang parang nagpapagamot. nag-retire na siya from Teaching. dating work. Oh, Tapos hanggang ngayon, apon niya, apo niya, tinataguyod niya. di ba, pati yung anak niya na may asawa, pagsustento siya din. parang ang hirap ho ng ganung Oo. sitwasyon. Pero dapat yung kinikita mo dahil gusto mo pa rin mag-work, dapat pang sarili mo na lang di ba? Retired na nga siya Retired ka na di ba? Diba? So hindi niya pa na-enjoy. Ano Siya ang sandwich talagang ehemplo. No? Parang ang hirap ng ganun, ano? Oo. Kaya nga eh. Pag magbahagi ho kayo sa amin, paano kayo ba nasa ganitong sitwasyon? Ano hong ginagawa ninyo pag ganyan ang sitwasyon nyo sa inyong buhay? Oo, kaya minsan talagang ano ka na lang manlulumo ka na lang. Ano ba yan? Paano pag ako na? Oo. Ako naman ang matanda, wala ako na itabi. Oo nga. Hindi pasensya ka na anak dahil ipapasok sa iyo ang corona. Ako naman ngayon ang aasa sa iyo. Ikaw naman ang sandwich generation. Pasensya ka na. Mabuti kung may aasahan ka. Oo, di syempre dasal-dasal kang sana kayanin niya ang kanyang responsibilidad bilang main character. Ganitong sitwasyon na ganito na kinalalagyan ng iba nating mga kababayan yung realidad na nandiyan sila sa ganitong sitwasyon, di ba? Oo, nakikinig sa atin si Tita Jeng. Tita Jeng! Wala pa Hindi Tita to Jeng. sandwich Wala kasi pa siya apo si Tito marami na Saka itabi. wala pa siya apo Si Tito Bert. Si Tito Bert Ay, paano hindi to naman- aasa sa anak. Paano Saka si naman hindi Tita Jeng. makakapagtabi si Tito Bert? Kita mo naman na talagang pag-aari niya isang barko. O kita mo naman. Tita Jeng, di ba? Oo,
Nagparada ng sariling barko. Gawa na sarili Marco, di ba? Oh. Swerte, hindi ganyan lahat ang kwento. Ay, pero swerte si Tita Jeng, hindi. Oo, Hayahay ang buhay niya. So ako kayo mga nakikinig ho sa amin ngayon, ganito ba ang sitwasyon nyo ngayon? Paano nyo ho hinahandle? Ayan. Yung mga sitwasyon na may mga kasama kayo na kailangan yung suportahan pa rin. Oh. Suportahan pa rin. Lalo na halimbawa yung sa senior ba magulang nyo na may mga may mga sakit-sakit na yan, di ba? May maintenance na yan, di ba? So yun na yan, di ba? Talagang tapos biglang sa mga apo may mga pa yan, may mga yung gano'n, mga vaccine yung mahal mga vaccine na ganyan, di ba? Hindi naman matiis ni Lola, ni Lolo. Nakitang hirap ang magulang. Ang mga bata pa naman, ang bata-bata pa, pinag-aaral na, gastos sa mahal ng tuition. Nasa linya na natin si Dr. Gerald Abergos. Isa po siyang sociologist. Pag-usapan natin, sandwich generation. Dr. Abergos, good morning. Good morning, Kuya Mark. Good morning, Tita Susan. Magandang umaga at sa mga manonood at nakikinig sa atin ngayon. Good morning. Ikaw ba, Dr. Abergos, ikaw ba sandwich generation ka rin, hindi ba? Sandwich generation, ito yung mga nagpupumilit living healthy, eating right, kaya sandwich lang. Ito ba yun? Hindi. Talagang hinanda ko ang utak ko sa malalimang pagtalakay, hindi ko akalain. Maling topic. Akala ko ito yung mga eating healthy. Pang dietitian yon, Doc. Nung Lunes namin topic yon. Nutrition. Okay. Kidding aside, Kuya Mark, kasi kaya sinimulan ko on a funny note because itong usapin nito ay medyo mabigat sa kulturang Pilipino. Itong nasa-sandwich ka between the family members who are aging and the younger na family members. Now, pag sinabi nating sandwich generation, Kuya Mark, actually lahat ng generations across the years became sandwiched sa generation ng old and the young ones and yung magte-take care para sa kanila. Hindi lang ito recent para sa atin o kaya ngayon lang dumating It has been with us through generations since nagkaroon tayo ng isang maayos sa community. So paano nga yan, Doc? Sabi nga namin ni Mark, di ba? Pag nasa ganung sitwasyon, Doc? Nawala? Nawawala si Doc eh. Yes po. Paano nga yan kung andodo ka sa ganitong sitwasyon? Paano kakawala para yung sarili mo naman yung intindihin mo dahil hindi ka naman forever young. Forever young. Di ba? I wanna be forever. It starts with the parents, Tita Susan. Yung traditional na perspective kasi natin is the young ones should take care of the older ones, which is good. Okay naman siya. Signal natin. Tawagan na lang, Doc, tawagan ko ulit para namin. si Dr. Gerald, para na-sandwich ka rin eh. Na-sandwich yung boses mo eh. Si Doc, balikan natin. Re-redial lang natin. Ikaw, ayusin lang natin. Ayun sabi niya, so hindi lang naman ngayon to. Biski, ito ba, kasi ito dahil may kinalaman doon sa ating pagiging close family ties. Oo. Di ba kasi sa ibang bansa pagdating ng 18 years old, sa Amerika, bala ka sa sarili mo. Tsaka tayo talaga dito yung nakatira pa rin sa atin. Oo. Minsan tayo nakatira pa sa lola. Alam mo yun? Yung lola, lolo yung may-ari ng bahay, nagkaanak na lahat ng mga anak niya. Mas gusto kasi ng mga apo na nasa lolo't lola kasi sila yung na-spoil dyan. Okay na? Siyempre, pagka magkakasama kayo lahat sa isang bubong, ay di talagang iisa rin laang ang nyo, pinagsasalusaluhan yung resources, di ba? Okay na. Signal natin. Doc! Yes. I'm sorry, Tita Susan. Medyo mahina talaga ang signal. I thought I was speaking clearly. Okay. Ayun po. Ituloy ko lang po. Ang nakakalungkot mo, Tita Susan, is it becomes a burden dun sa ngayon pa lang nagsisimula ng career niya na kapag natapos na ng pag-aaral, kailangan mong pag-aralin yung nakababata mo naman na kapatid. Pagkatapos the parents who worked hard also for you to study and graduate, sasabihin naman sige, di bali,
panahon naman namin mag-retire. Kayo naman mag-alaga sa amin. So it becomes a cycle, which is good, but kung tutuusin, kung titignan natin, it becomes a burden, lalong-lalo na doon sa family member who strived hard. Yung talaga nagpumilit na mag-succeed, tapos siya tuloy ang sasalunan lahat. Medyo mabigat po siya sa usaping pangpamilya. Oo nga. Paano natin kaya, Doc, paano natin puputulin yung cycle na ganun? Ang palagay mo? So ang punto natin dito is hindi naman siya primordially masama. Okay yun. Masarap yung pakiramdam na knowing na yung anak mo yung nag-aalaga sa iyo ngayon, na ikaw naman ngayon yung inaalagaan nila. Masarap din yung pakiramdam na ikaw yung nag-aalaga sa family mo, sa parents mo at sa mga nakababatang kapatid mo. But it would start doon sa tao, doon sa yung kumbaga na sandwich. If I grow old, would I still continue this? Ako ba magiging alam to ng ating mga magulang. Alam natin to. Kaya napakabigat ito sa kulturang Pilipino. Ako ba magiging pabigat sa aking mga anak? May ganung tayong punto na minsan may mga magulang na ayaw na magpaasikaso sa mga anak kasi alam nila na yung mga anak nila ngayon pa lang din nagsisimula na kamit kanilang buhay. So, ang nangyari dito negatively, even the parents who need talagang physical help or financial help, hindi na nagsasabi. Kaya tuloy ang mga anak naman na willing din naman tumulong, nanineglect din na hindi nila napapansin that their parents needed that attention na which is kailangan talaga. So it would start and end with the person. Pag sabi natin hindi naman puputulin po, sabi ko nga maganda rin ito na hanggang saan yung helplessness ko at kailangan ko ng tulong. Hanggang saan yung kaya ko pa at hindi ko naman papabigatan yung generation nga na nasa sandwich na nahihirapan. Practically, it's family dynamics po talaga ito Hindi tayo makakakuha dito ng kasagutan na pinal, na kasagutan na prescriptive. Nasa kultura talaga ng every family, iba-iba po talaga ito. Timo, gaya na itong isang kwento nung isa nag-text. Mahirap po talaga para sa isang magulang na hanggang sa pagtanda, siya pa rin na nagtataguyod. Meron daw siya kakilala na visually impaired na lola. Kaya may natatanggap na monthly tulong galing sa local government at may ibang natatanggap na financial na tulong. Hindi naman po siya inuobliga ng kanyang pamangkin na magbigay, pero siya mismo yung nagkukusa na magbigay ng tulong kasi para sa pang-araw-araw na gastusin dahil yung pamangkin niya, yung nag-aalaga sa kanya. Yun. So, yung parang dapat sa kanya lang, ibinibigay pa niya doon sa kanyang pamangkin. Kasi iba-iba naman tayo ng circumstances. Kaya ito, yung sandwich, yung ating topic, ito yung ikaw nagpapa-maintenance sa mga parents mo, nagpapa-check up, tapos nag-i-enroll ka rin ng mga anak mo, ng ganyan mo, at merong pagkakataon hanggang apo. Ang akin namang, yung tama naman si Doc Gerald na ang pagiging close family, yung relationship natin, ay magandang kultura. Pero yung sinasabi kong puputulin, yung nanggagaling ako doon sa siya ang sandwich pero wala na siyang kakayanan. Upos na siya, hindi siya makapagtabi para sa pag siya naman ng matanda, ay hindi siya aasa. Hindi niya magagawa yun dahil sandwich siya sa napakaraming burden, napakalaking gastos. I agree with you, Kuya Mark. I agree with you on that. At nakakalungkot pa dito, those who are striving to be better at life, better in life, yun yung nasa sandwich. Pero yung mga hindi nagsisipag, yung mga hindi naman walang pangarap sa buhay, yun yung umaasa lang na yun yung nagiging mas magaan ang buhay dahil itong mga nagsipag nagtumutulong sa kanila. Kasi pag hindi tumulong responsibilidad nila yun kasi Doc, pag hindi ka tumulong, ikaw yung may kakayahan. Yes. Madamot ka. Yan ang sasabihin ng lipunan sa'yo. Kasalanan ko ba na nag-aral ako ng matino nung panahon na pinag-aaral tayo, nag-aral ako ng matino, nagsipag ako. Kasalanan ko ba na in-immerse ko yung sarili ko sa real life situation para pagdating sa future, alam ko kung ano gagawin ko. And then because of all of that, all the good things that you did for you in order to get you ready at life,
yung iba na hindi nila ginawa yun, ikaw naman tuloy yung masama, ikaw yung madamot, ikaw yung hindi tumutulong, ikaw na nga yung blessed, tapos ikaw pa yung hindi nag-share ng blessing mo. It's unfair to that sandwiched person and generation na yun. May ganun talaga yan. Ba mga siyempre turo sa atin ng kabutihang asal yung to whom much is given, much is expected. Yes, Parang ganyan yan, hindi ba? Hindi kaya dapat hindi na nagtutulak sa kaya iba, kaya nga medyo maging medyo parang parang ikaw nga pinagpala dapat yung obligasyon magbigay mong ka. ipamahagi lahat yan kahit aminin hindi na niya alam. natin, ganyan talaga. Pag halimbawa meron ka tapos ikaw yung medyo hindi naman nagdadamot parang Hindi gusto mo naman. lang na minimanage mo ng ayos yung pera dahil hindi ka naman forever malakas, di ba? Pero ang dating, napakadamot niyan. Kaya nako, babawiin ika yan mga pagpapalang binibigay sa kanya kasi yan ay mabubusong. Napakadamot. May ganun. Paano? May ganun. Ang sakit pakinggan. Hindi ba? May ganun real life yun may mga ganoon. Yes. Kuya Mark, Tita Susan, ngayon nakikita natin dito yung may hint ng konti, may hint ng deceit. May hint ng talagang sasadyain nung iba na pasensya na po at masakit itong usapin ito sabi ko nga iba-ibang kultura ng the family. Sasadyain ng iba na hindi magsisipag, na hindi aayusin ang buhay niya kasi may aasahan siya. Alam niyang may aasahan siya at yung aasahan niya mapagmahal din at rin na alam niyang whatever and whenever tutulungan talaga siya for whatever reason, talagang nandyan at sasaluin siya. There's a slight hint of deceit on the part of a family member na ganun. Oo. At saka siyempre tayo, kultura rin natin na inaangat natin yung mga tao na sinasabihan natin, alam mo yun, si Susan nakakatuwa. Bakit? Isusubo na lang niya na ibibigay niya pa. Ayan, di ba? Sa ating ginagantimpala, inaangat natin ng gusto yun. Alam mo si Susan, lahat ng ginagawa niya na para lang sa pamilya niya. At ibig sabihin, wala tayo sa kulturang para sa sarili mo. Kasi pag ganun, makasyarili ang tawag. Lalo na di ba? yung di na nga nagkapamilya yan dahil sa pagtulong sa pamilya. Pinaaral ang mga pamangkin. Oo, inaangat natin yung ganong kwento. Pag hindi na, nagkaroon ka ng isang pagkukulang, tapos ka na. Di ba? Di ba, Doc? Kuya Mark, doon natin nakikita ang pagmamahal ng pamilya. Despite na deep in our hearts, pangit mang isipin, alam natin na there are certain members of the family that are not functioning well in order to take care of themselves. Tayo, yung mga nakikinig sa atin na kayang sumuporta, kahit alam natin yon, kahit medyo lugi na tayo, nandun pa rin ang pag-ibig ng person para sa kanyang pamilya. So parang nga yan, siguro ang dahilan ng ganitong cycle, yung sandwich generation, both may halong kultura, kagaya ng sinabi natin mga ganun, inaangat natin yung nagsasakripisyo at binibigay lahat-lahat. At saka yung ekonomiya rin. Kasi di ba parang ang hirap-hirap din na, sabi ko nga kay Susan, madaling ikat yan. Kung halimbawa, nagkataong ikaw mayaman, ibig sabihin habang tumutulong ka sa buong angkan, meron ka pa rin naitatabi sa pagtanda at hindi ka aasa kasi nga ikaw na main character ng angkan ay mayaman. Hindi naman ganun lahat, di ba? Yes. Oo, ang iba tumutulong sa buong angkan, naghihikahos din. Bigat na bigat din sa burden. So, both ekonomiya noong sandwich generation, tsaka yung kultura. Parang nagtutulong para hindi siya makawala sa ganoong setup. Kaya siguro yung iba dyan, pag yung nagkaroon ng pagkakataon na yung ng ibang bansa, parang na siya, parang kumakawala na minsan, di ba? Minsan ganun, Oo, di ba? Tita Susan, thank you kasi ikaw yung nag-open ng topic na yun. Kasi isang mabigat din na topic yan. Hindi ko, pinipilit ko hindi sabihin, pero since na-open na natin, sometimes, lahat tayo sa buong bansa, meron tayong family member na ng ibang bansa. O may kakilala man tayo at alam natin ang buhay nila. Sometimes yun yung nakakalungkot na para bang it became an exit strategy for family members na umalis ng bansa at hindi lahat. I'm telling hindi lahat. Outright, I'm telling. Na umalis ng bansa at bahala na kayo dyan. Namuhay ako ng sarili ko, pinaghirapan ko kaya ako nakaabot dito. Things like that. Tapos, yun namang sorry po sa mga nakikinig at tinatamaan sa ating usapin ngayon. Yun namang families naman,
na mga magulang na yung mga anak nila, kapamilya nila na ng ibang bansa na almost hindi na rin sila napapansin, hindi na rin sila tinutulungan, ginagamit pa ito na, ang anak ko, very successful na abroad, ganyan. Masakit din sa magulang na hindi siya naasikaso ng kanyang anak, pero yun pa rin ang ginagamit ng magulang na success for her, for him, dahil yung anak niya nakalipad ng karir niya sa buhay at ng ibang bansa at maayos na ang kalagayan sa ibang bansa. Yung ganitong sandwich generation na Doc, yung may nag-text kasi dito sa kultura daw kasi natin, pwedeng yan dahil sa relihiyon. Takot ka, sabi sa relihiyon, wag maging madamo. Tapos, takot naman sa karma. Baka makarma ka, di ba? Nagdadamot ka. May mga pamahiin pa, mga Sakripisyo. ganyan. Sa relihiyon natin, mahalaga ang sakripisyo. Utang na loob, yung mga ganyan. Yan yung mga factor, Doc. Kaya tayo may ganyan tinatawag na sandwich generation. Yan. Yes. Sama-sama na yan. Yes. Mhm. Napakaraming factors para justify natin both na we have to do this at ma-justify natin both na tama na to, sobra na. Ang daming factors sa kultura po natin, sa kinalakihan natin, sa way of life natin that would justify and that would negate sana yung ganitong mga practices sa buhay natin. In fact, kung titignan natin, Tita Susan, hindi lang naman sa mga Pilipino yan, sa ibang bansa ganun din. Na they have to take care of the elderly, they have to take care of the young ones na who cannot provide for themselves. Sila yung nagiging, kumbaga, yung movie Tita Susan na Godfather, siya yung bunsong anak. If kung makakanood yung mga people, pero he's taking care of the whole clan. Yun ganun ang dating hindi naman sa minamaliit niya na yung kanyang ama dahil siya na yung alpha male ng family. Pero it became a responsibility for that person. So ganun din po ang nararamdaman ng marami sa atin. At yung responsibility na yon ay sometimes napakahirap, sometimes magaan, lalo na kung talaga marami kang pera. Balikan natin yon, Kuya Mark. Hindi ako nakakat kanina. Wala naman tayong pag-uusapan na ganito na mahirap kanya na nakakalungkot na Correct. kung marami tayong pera. Yes, ang sarap tumulong kung marami ka. Kaya nating makapagtrabaho for all of them. Sino naman ang ayaw nun, Kuya Mark? Masarap Ako, na I feeling love yun. that. Pero kung ikaw empleyado lang din, sumusweldo lang at pinipilit makaipon, mauubos at mauubos din yung pagtuloy-tuloy yung paglabas, di ba? So, ito nakikita natin po, ito usapin ito ng magiging ready ng bawat individual na magkaroon ng maayos na trabaho, magkaroon ng maayos na income, magkaroon ng, kung business-minded naman, magkaroon ng maayos na sustainable na business para matulungan niya yung sariling family niya at marami pang tao. Kuya Mark, Tita Susan, wala naman tayong pag-uusapang negative dito. Kung tayo talaga kayang-kaya natin. Yung negativity natin, hindi yung masama, salbahe sila. Hindi Yung negativity na pag-uusapan natin, the way I analyze our discussions right now, is actually a remorse para doon sa na-sandwich na kung sana nagpunyagi pa ako, ginaligan ko pa, matutulungan ko silang lahat. Hindi naman to messianic tendencies, pero tuloy na-pressure din yung alpha ng family na galingan ko pa, sipagan ko pa para masustain ko yung lifestyle ng family ko po. Mabigat yun at yun yung doon tayo nalulungkot. Hindi tayo nakagalit sa sitwasyon. Nalulungkot tayo kasi deep inside of our hearts, lahat ng nakikinig po ngayon at nanonood, tayo, ang heart natin nasa family natin. Kung may pagkakataon tayong tumulong talaga ng wholeheartedly, ng anything and everything, we will. Talaga nagpupunyagi pa rin, Tita Susan, ang usapin natin sa pagmamahal sa pamilya. Kumbaga, ang sarap siguro na halimbawa, pagtanda nung parents mo,
ano sila, may maganda ang pensyon nila, tapos may nakapagpundar sila. Ang ibibigay mo sa kanila ay yung kanilang pangangailangan sa attention, sa love, sa care. Yung ibig sabihin hindi ka bubunot ng pera kasi nga hirap ka din doon sa pagpapaaral ng mga anak mo o sapat lang. Pero hindi naman natin sinasabing wala ka ng amor doon sa mga matatanda mo, di ba? Sa elders mo, kundi Yes. pupunta ka doon ng yung lagi mo silang inaalala, tinatawagan mo, ganyan, tapos binibisita mo pagka weekend, o kung hindi man nakatira sa inyo, o kung nakatira sa inyo, kasama mo, pero hindi sila additional expense, yung gastos. Kasi doon tayo umaangal, yung wala na ako mabunot. Ako bawal magkasakit dahil sarili ko, di ko kayang di ko pagamot dahil Kuya Mark, naubos ang dami na. sa mga nakikinig sa atin ngayon na yun ang sentiments. You know, Kuya Mark, we're talking of resources right now, time is the most expensive free resource. Ang time nandyan lang yun pero yung para makabili ka ng oras, napakabigat po nun. Ni wala ka ng oras bumisita sa mga parents mo kasi nagkatrabaho ka, na time naman na kailangan mong, na pwede ka mag-visit, pagod ka na, and you have to take care of your own too. So, yun po ang pinakaano natin yung kung wala tayong maibigay na financial help, kasi yun ang number one talaga. Totoo naman yung number one, yung oras po natin is very expensive din po. Kung kaya nating makapagbigay ng oras, since wala naman tayong maibigay na pera para pang help sa ating family, yung oras na lang po natin, napakalaking tulong na po yun. Ang ganda sana kung halimbawa yung mga senior nyo, pagdating ng panahon nakakatuwa pag nakakakita ko ng ganun ano na sila, travel na lang, enjoy. Yes. Yung mga apo mo, sila kasi. hindi dependent na sa'yo, di ba? Dahil yung mga magulang ng mga apo mo financially stable na rin sila, kasi di ba? yung mga anak Ideally, mo, ganun sana, kasi hindi ka na rin burden sa mga anak mo. Yung anak mo, meron na rin siyang space para pag-ipunan yung kanyang pagtanda. Yun yung magandang cycle, Maganda Hindi sana naman kung nawawala ang love siguro doon, o hindi naman kailangan mabawasan yung kultura natin ng close-knit na pamilya. Hindi naman kailangan, hindi naman maaapektuhan ng ganun no? Mas palagay ko, mababawasan ng malaking tensyon. Kasi alam mo, lagi pinag-aawayan sa pamilya pera Ngayon, kung hindi nyo issue yun dahil lahat ay prepared sa kanilang mga kinabukasan, malaki mababawas sa sa tensyon na iyon sa loob ng pamilya. Pag-aawayan pa minsan ng mga magkakapatid yan Halimbawa, yung isa tumutulong, tapos nakita yung isa hindi naman tumutulong. Abay, magkakasitahan pa di ba? Ako lang ba, anak? Oo, ako lang Hindi ka mag-ambag kahit na kapraso. May kita ka din naman sabihin ng isa. Ba't mas malaki yung kita mo sa akin wala kang asawa, may anak ako yung mga gano'n, di ba? Kasi nga ka na, medyo naiipit ka na doon sa sa responsibilidad mo, doon sa tinatawag na. Totoo yan, Pag walang anak, wala kang anak sa'yo na si Dapat nanay at si tatay. Di ba? Parang ganun, Dapat kasi ikaw walang anak. Wala kasi sarili mo lang Tapos sasabihin nung walang anak, bakit? Ginusto mo yan, nag-asawa ka, nag-anak ka Di ba? Mag-aawayan pa, hindi ba May ganun, Dok, Yes. Kaya sa iba, it's very much welcome. Sa ibang family, sa family naman na iba, medyo bakit kasi nagkasawa ka maaga, bakit yung mga bagay kaya sabi ko, itong usapin natin ngayon dito, Susan, Kuya Mark, napakabigat nito, and I commend the team to come up with this topic, kasi ito yung dapat maghanda tayo. Dapat as early as we can. Ito yung supposed to be dapat unang tinuturo sa akademya, yung paghahanda sa sarili. Na galingan mo kasi hindi lang para sa iyo, kasi may aasa sa iyo ang mga tao. Galingan mo hindi lang para sa blessing na magkakaroon ka, para ma-share mo naman yung blessing sa iba. Galingan mo kasi you have to, kasi responsibilidad mo maging magaling, maging matino, maging maayos, maging masipag. Kasi huwag tayong magiging pabigat sa susunod na henerasyon. If everybody has that mindset, kahit kalahati lang nun at kakayanin,
lesser. There would always be stress. Pero lesser ang stress sa family dynamics pag Lalo na pag magkakasama kayo sa bahay, no, mas ramdam mo yan eh. Kasi may mga sitwasyon dyan nasa ibang bansa. Pero dahil nga nakasandal pa sa'yo, parang may obligasyon ka na padala mo siya buwan-buwan, di ba? Kung magkakasama pa kayo sa isang bahay, lalong ramdam mo yun. Ano? Kakain kayo. Sa kulturang Pilipino pa naman po, mahilig tayo sa yung clannish tayo eh. Na as much as possible, we wanted a big home para nandun lahat ng mga anak, ng mga apo. Ganun sa Pilipino kasi eh. Yung compound, diba? Ito compound. Diba? That's right. Ay, para iisang lugar lang tayo. Pero ewan ko, sana maganda lang talaga yung samahan sa ganun. Ano? Oo. At saka yung ganyan, masaklap dyan eh. Ano mo, Doc Abergos, yung minsan, syempre hindi man nila sinasadya yung mga, diba sa laki ng pamilya natin, tapos ikaw kunwari ang successful, yung mismong magulang mo na nakaasa rin sa'yo, ang magsasabing, hayaan mo na yung kapatid mo. Ikaw naman ang nakakaangat. Ikaw naman ang meron. Tulungan mo na. Kasi nga palibasa, iisa sila sa bahay. So nandyan yung may isa kang kapatid na talaga namang dahil nga meron namang food allowance galing sa iyo, ay hindi na nagtrabaho kasi there is no necessity. Kumbaga parang, bakit pa? Dumarating naman ang pagkain sa hapagkainan. Nang basta ako'y suportado ni nanay. Si nanay naman ang bubugbog doon sa nakakaangat. Kaya mo na yun naman ay kapatid mo, hindi naman ibang tao. Ikaw naman ay tumutulong ka nga sa iba, sa sarili mong kapatid ay hindi. Mga ganyan, hindi ba na para bang, hala, ito pala yung obligasyon ko nga pala para maging isang totoong mabuting tao. Hindi ba? So naano sa atin yan eh, nasaksak sa atin yan eh, sa ating kamalayan na ganyan ang pagiging mabuting tao. Pero hindi natin sinasadya, tinuturuan pala natin yung umaasa sa atin, huwag ka nang kumilos. Ako na may nakakaangat. Tsaka gagawin ko lahat para sa pamilyang ito. Susubo ko na lang ay ibibigay ko pa. Yan ang aking mga prinsipyo sa buhay bilang mabuting tao. Kaya diyan ka lang. Ay hindi mo alam nakakasama ka. Inipit mo sarili mo sa ganoong setup. Hindi mo natutulungan yung mga palaasa. Sinanay mong umasa. Ganun. Yes. Yun yung sinasabi ko kanina, Kuya Mark, na may messianic tendencies. Kung bahala sa inyong lahat. Pero hindi mo naturuang maging matinong tao rin yung mga kasamahan mo sa family mo. Tapos yung sinasabi ko rin kayo na may konting hint ng deceit kasi. Kasi talagang alam niya ng ginagawa niya. Hindi na ako kilos kasi may aasahan naman ako eh. Hindi ako hindian yan. Hindi ako tatalikuran yan. He or she will be there talaga. Dahil pag di niya ginawa yun, bahala sa buhay niya, may kahinatnan din siya. See, negative pa yung tingin dahil hindi ka tinulungan. Bakit yung umaasa sa iyo pag family ang pinag-uusapan natin, iba-iba po talaga ang dynamics ng kada pamilya. Halimbawa ay yung umaasa sa iyo, mas malaki pa katawan sa iyo, no? Para talagang may balik ka no? Mas malaki pa katawan mo sa akin eh. Pag nagpa-blood test kayo, siya yung maganda result. Maganda resulta ng blood test niya, di ba? Marami siyang time para sa sarili. Ikaw, sub-sub ka sa pagtatrabaho dahil meron kang kailangang provision para sa mga miyembro ng pamilya mo, di ba? Nakasama mo, di ba ho ba, Doc? Ikaw pa ang pagagalitan kasi hindi mo inaasikaso ang sarili mo. You're not taking care of your health. So, this sandwich generation, gaya nga ng sabi mo, Doc, dati pa ito. Mas ano lang ba ito ngayon? Mas nagiging parang kitang-kita natin ngayon? Itong ganitong mga sitwasyon na, Doc? Tita Susan, in every family for so many generations, alam na po itong konseptong ito. It just so happened that this generation right now is strong enough, is brave enough to open this topic. Kaya sabi ko nga kanina, I really commend our team na binuksan itong topic na to na ilagay natin sa marinig ng general public. Kasi this would create so much noise dahil iba-iba ang pagtanggap ng kada person dito. But then again, hindi naman natin kailangan mag-away, hindi natin kailangan mag-bash social media kung ano yung view ng bawat isa patungkol dito.
sana it would serve as a reminder. Kaya again, I would like to commend our team na binuksan itong topic na to. It will serve a reminder for all of us, sa lahat na nakikinig at nanonood ngayon, na we have to get ourselves ready. Dahil at the end of the day, we have to take care of ourselves para hindi tayo aasa sa iba na papahirapan natin yung iba at hindi naman tayo tulong ng tulong kasi sumusobra naman tayo para maturuan din natin sila na look, you have to also take care of yourself. Hindi every time nandyan ako with you at hindi every time kaya kitang tulungan. Pag ako nahirapan, wala rin naman tutulong sa akin eh. So you have to take care of yourself also. Okay, ganun talaga. Kasi siyempre marami ring ma-offend, di ba? Lalo na kung sabihin, ako ba pinatatamaan itong umaasa? Ay, talaga. Itong Dapat dalawang to. Bato sa langit, tawag magalit. Ha? Pero okay yun ngayon. Sasabihin ka, at itong tatlong ito, kanina pang bato-bato sa langit, tama lahat sa akin, nagtuturo ng pagdadamot. Sasabihin ganyan. At sabi ko nga, alam mo, Doc, kanina sinabi ko nung tinatawagan ka pa lang namin na, halimbawa, yung mga parents natin na elder na umaasa sa atin, hindi mo rin sila masisisi kasi nga sandwich generation din sila nung panahon nila o hindi nga sila nakapagtabi dahil para din sa pamilya. So wala silang kasalanan na ay umaasa ko sa anak ko, di mali pala ito. Hindi, kasi hindi mo nga napaghandaan dahil inuna mo rin pamilya mo eh. O di ba parang ganun talaga yung cycle at walang hindi naman pwedeng, hindi naman kaya ng mga anak na talikuran ka. Dahil malamang nga masamang tao ka naman pag ginawa mo yun. Hindi naman, di ba? Pero sabi nga natin, paano kaya sa ating pangarap na mapunta sa paraiso sa isang mundo na hindi na ganoon. Wala nang dadaan sa sandwich generation, hindi ba? Na lahat ay handa sa kanilang mga kinabukasan. Oh. That's a very, very good point. Very good point yun, Kuya Mark. Na sila rin, hindi nyo ba naiintindihan? Na-sandwich din sila dati. Kaya ikaw na-sandwich ka rin. Dahil sila rin, hindi rin sila nakapaghanda. At hindi na sinasadya na hindi makapaghanda. Dahil meron din silang tinutulungan, meron din silang responsibilidad ng panahon niyang siya yung malakas. So, kaya, yun talaga, kaya nung tinanong niyo po ako kanina, sabi, bago lang ba ito? No, it has been for generations. That is the actual case study. Kung tignan po natin, mga kababayan, kung masama po ang loob natin at sumasama ang loob natin na ako ba inaasahan, kaya tingnan din po natin yung mga tinutulungan natin. Baka nung panahon din nila, sila rin naman ang ganun kabigat din ang nararamdaman. Oo nga. It would be a cycle. Paulit-ulit yan. Paano natin mababreak yung cycle na yan? Early on in our lives, dapat magsipag tayo, dapat galingan natin, dapat ayusin natin yung buhay natin. At hindi lang ako, dapat buong pamilya natin kaya. Dapat buong pamilya. Ganun ang kultura ng buong pamilya na to be a little independent, kayanin lang mabuhay na mag-isa para kaya nila at hindi sila masasandwich at hindi na rin sila sandwich sa kanilang mga susunod na henerasyon. Yung nag-text sabi niya, yung tita daw niya, inubliga ang anak niya sa Amerika. Dahil sa Amerika, siguro akala, dollar eh. Sustentuhan ang isa pa niyang anak na pamilyado at ayaw kumayod. Iniasa sa isa pang anak. Yun na nga napakasamang yun ang hindi magandang nakakasanayan ng iba sa atin. Anyway, Dr. Doc, Gerald, salamat. Thank you ha, lagi. Thank you very much. Napakabigat ng topic. Marami tayong kuro-kuro tungkol dito sa lahat ng nakikinig at nanonood. Isa lang po ang gusto kong sabihin dito, dalawa actually. Pag-ibig po talaga. Pag-ibig, pagmamahal sa pamilya, ang dapat tignan natin, ang dapat pahalagahan natin. At pangalawa, eat healthy, eat good sandwich para hindi tayo sakitin at kaya natin matulungan ang maraming tao. Pinilit mo talaga. Pinilit mo yan ha. Thank you. Thank you. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, si Dr. Gerald Abergos po yung nakakwentuhan natin. Isang sociologist. Yan. Ayan. At nako, speaking of, kailangan malakas ang katawan natin.